Nako, ay matindiyo ito. Senador Bato, nataranta na, natakot na, at nagmamakaawa. Lumabas na ang warrant of arrest galing sa ICC laban kay Senador Bato. Kaya't siya ho ay nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Huwag daw siyang ibigay at ipahuli sa ICC Interpol dahil ayaw niyang makulong, katulad ng nangyari kay dating Presidente Digong. Hindi, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Yung info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Jesus Cordero para wag muna siyang isurrender. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay breaking news. Nataranta na ho ito si Bato. Paiba-iba na ang sinasabi ho. Ay siyempre, natakot na rin ho ito. Mga kaibigan, lumabas na ang warrant of arrest ni Senador Bato galing ho sa ICC at ayon ho sa kumpirmasyon ni Senador Bato, mismong ang nagkumpirma ho nito ay si Senador Bato na mayroon siyang warrant of arrest na. Ay kaya pala nagtago ito kaya pala nanginginig ng tuhod, kaya pala nataranta na. At siyempre biglang nawala ho dahil alam niya na ho na siya ay arestuhin. Mga kaibigan, sa puntong ito ay gusto ko po ibahagi sa inyo dahil paiba-iba na ho ang binibigay na pahayag nitong si Senador Bato, bunga ng kanyang takot na taranta, hindi lamang gagawin. Dahil kanina on the record sa aking vlog, mga mahal kung taga-subaybay, ay sinabi niya doon, kahit balikan nyo po diyan sa aking vlog, kanina ho na last upload, ayan sabi niya, ay susuko siya sa ICC para kusang magpakulong at nagpaalam na nga siya sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, yung warrant of arrest, kapag sinerve sa kanya, ay kusa siyang susuko, magpapahuli. At nang sa ganon ay maalagaan niya itong si dating Presidente Digong na nandiyan sa kulungan. Buti kung pagsamahin kayo sa kulungan. Ang alam ko ay bukod-bukod. Tigigisang ang kulungan, tigigisang kwarto. But anyway, ang bigyan po natin ng highlight dito ay ngayon ho, sa ibabahagi ko sa inyo, ay biglang nagbago ang isip ni Bato. Dahil mismong muling kinumpirma ni Senador Bato na mayroon siyang warrant of arrest. At ito pala ang dahilan kaya hindi siya sumama diyan sa Hong Kong, ay takot siyang mahuli katulad ni Digong. Muling kinumpirma niya dito At ito pa ang mas matindi. Kaya sabi ko nga ho, ay pabago-bago ang isip na taranta na. Dahil siya ho ay nagmamakaawa at nakikiusap, humihingi ng tulong na wag siyang ibigay sa ICC. Ayaw niyang magpahuli. Siyempre, napakalaki ang pinagbago. Ay, kala ko ba susuko ito? Tapos dito ho, ay humihingi siya ng tulong para hindi siya isuko o ibigay sa ICC. Kanino ho siya nagmamakawa at kanino ho siya humihingi ng tulong para hindi ibigay sa ICC. Yan po lahat, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. Kaya't huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang vlog na ito dahil dito po nyo matutuklasan ang hindi nyo pa napapanood. But anyway, hindi po ito fake news. Mayroon po tayong batayan. Shoutout po sa lahat. Heto, nako, Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Maliwanag ng senador, hindi pala naman siya nagtatago. Ay bakit kaya magpakita kung hindi ka nagtatago, Senador Bato? Ano ko ba naman? Kami gagawin pa loko-loko? Talagang niloloko mo ang iyong sarili. Bato, ito na. Bato ay malapit ka na sa katotohanan, Bato, dahil hinahabol ka na ng ICC.
naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador De La Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PTP laban. Hindi. Madaling araw yung flight ko dapat hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Yung info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para sa kasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang Nako, muli kong inuulit mga kaibigan, hindi ho ako ang may sabi na may warrant of arrest na itong si Senador Bato. Mismong galing po sa kanya, ayon ho dito sa ibinagi ko po sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit hindi siya sumama diyan sa Hong Kong, dahil nakatunog siya nahuhulihin kasama itong si dating Presidente Digong. Muli po nating tandaan at alalahanin, mayroon na po tayong batayan at matitibay na ebidensya na lihim at hindi po binobroadcast, hindi pinapaalam sa taong bayan kung may lumabas na ang warrant of arrest galing sa ICC. Iyan ho ang panuntunan at trolls ng ICC. At yan naman ho, ang batayan natin ay dito sa nangyari kay Digong Duterte, kaya't nagkaroon po na mapayapa at biglang nahuli itong si Digong. Nako, eto pa. una ko nag-concentrate ngayon na coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Nagawa kami ng petisyon. Hindi rin matanggap ni Senador De La Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito or mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Direct pa sa akin, aking memory. Hindi told me. Kung nag-usap kami sa Malacanang, na neither niyang siyang mag-cooperate sa So walang sasalita. ICC. Talagang sinabi niya sa akin. Sabi yung Philippines. Hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon. Naiyak na si Jose Bato kung bakit ipapahuli nitong ating kasalukuyang presidente. Hindi na po natin iisa-isahin dahil alam nyo na po ang dahilan. Natalakay na natin yan. Ang importanteng mahalaga ay mahuli itong si Bato para magbayad ng anumang kasalanan di umano na kanyang ginawa, katulad ng ginawa kay dating Presidente Digong na ikulong din, mga kaibigan. Ito pa. Huwag ka mag-alala. Hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, who's next? Magkakami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So ano pang kakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Sir, last Betrayal to the max. Sa ngayon, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at mamumuhay ng normal. Ngunit isusumiti niya ang sarili kung isisilbi na rin anya ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa kanya. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Jesus Cordero para wag muna siyang isurrender habang hinihintay ang desisyon sa petisyon ng Supreme Court. Asher Katakas, Nako, UNTV News. ay maliwanag po mga kaibigan. Medyo wag mo na kami paikutin, Senador Bato. Sasabihin mo nakusa kang susurrender, nakusa kang susuko, tapos ngayon sasabihin mo ay nagmamakaawa ka dito kay Senate President, nagagamitin mo ang Senado na buong akala mo ay hindi ka maaresto pag nagtago ka diyan sa Senado, dahil ito po ay usapin ng ICC, international law ito. Hindi po ito dilitisin dito sa Republika ng Pilipinas. Ang gusto ko ni Bato ay kung halimbawa aarestuhin na siya, ay magtatago diyan sa ika nga po yung Senado at hindi na po siya maaresto kapag nagtago diyan sa Senado habang hinihintay yung kanyang petisyon. Huwag tayong maniwala ho dito, mga kaibigan. Pinapaikot lang tayo nito. Baka ito bukas makalawa ay nandiyan na ho sa bundok nagtatago para ho hindi makulong. Ito ay nagpapalamig lang ho ng mga ika nga po mga huli sa kanya. Isang diversionary tactics, at nang sa ganun na hindi makapaghanda ng maraming pulis, at nang sa ganun matakasan niya
itong mga huhuli sa kanya. Mga kaibigan, ay napakaliwanag ho dito sa binahagi ko sa inyo. Nako! Nako po! Talagang itong si Senador Bato ay nagbago ho ang isip. Lumabas na ang warrant of arrest, subalit ang sabi niya nung mga nakaraang araw ay susuko siya sa ICC, subalit ngayon ho biglang nagbago ang isip. Hindi siya susuko at nakikiusap siya na huwag ibigay sa ICC dahil ayaw niyang makulong, mga kaibigan. Muli po isang like sa video na ito, at kung nagustuhan niyo po, maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.